1130, OC 882, KPHI, Pinoy Power Radio. You're listening to the Alan Alvarez Experience on AM 1130 and OC 882 KPHI. And don't forget, ladies and gentlemen, we're also on 96.7 FM HD video streaming on PinoyPowerMedia.com, mga kababayan. So kung nasa computer kayo, nagtatrabaho kayo, log in PinoyPowerMedia.com. Okay, ladies and gentlemen, so nandito na tayo sa ating segment where we have the Consul General of the Republic of the Philippines calling in to give us an update or to give us a perspective from the Philippines through his thoughts and his opinions and his guidance, ladies and gentlemen. So without further ado, and again, on the Conjun's Corner, let us please welcome Consul General Julius D. Torres. Hello, sir. Magandang hapon po sa inyo. Hello, sir. Yes. Yes, magandang hapon sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Yes, sir. And you have been very busy lately, sir? Hindi naman medyo, pero nagsisimula ng mag-pick up ang aktibidades natin sa konsulado at marami tayong hinaharap na malalaking proyekto. No, I was referring to those pictures. Nagpa-photograph kayo kasama ni Senator Kim, Mercado Kim, Oo. and also our new Lieutenant Governor. Oo, nagkaroon ako ng courtesy call sa mga bagong halal o bagong talagang pinuno ng city at state government. No? Yes, sir. Pati kay Representative Cabanilla ay dinalaw ko rin. Very nice. Nagkaroon kami ng palitan ng kuro-kuro, lalo na sa nangyayari sa South China Sea. No? Represent us well, sir. Thank you. Yes. So bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang ipaalam sa mga nakikinig, gusto po ni Consul General na tumawag kayo. Okay, call 526-1180 if you want to participate in today's discussion. Okay? You want to invite them, Consul General? Oo, dahil kung minsan inaakala ko wala nakikinig sa atin, Alan eh. Yes. Baka tayong dalawa lang nag-uusap. That is impossible, sir. We have an Arbitron rating. That's good. We have an Arbitron rating, so it is impossible that nobody's listening to us, sir. Nakita ko nga yun yung rating, no? Maganda yun. Yes, sir. So, okay. Tumaas pa. Ay, sana naman, sir. At, for an ethnic radio station, talagang, we're not traditionally part of Arbitron. That's good. Yes, so it's good for us. So, anyway, sir, meron tayong nabasang article tungkol sa pagpuri ng China sa ating tourism industry. Believe din ako sa iyo, Alan, at pati yung mga artikulong ganyan ay nababalitaan mo. Yes, sir. Totoo yan at nanalo nga tayo ng Best Tourist Destination Award sa China, sa Shanghai. Ano? Isang daily newspaper doon na malaki, yung Oriental Morning Post, no? And nagkaroon ng special awards for the best tourist destinations for Chinese tourists at isa nga tayo sa mga nagwagi, no? Pero sir, how does it feel na alam niyo yung issue natin diyan sa land claiming of China, and at the same time now they're giving us an award for tourism. Alam mo, sa kalakalan ng mga bansa, Alan, ay hindi ganun kasimple. No? Lalo na yung mga pinagtatalunan natin mga bato sa Scarborough Shoal o tinatawag nating Baho de Masinloc sa West Philippine Sea, no? Na napakalapit sa atin at malayong-malayo sa China. Isa lang yan sa aspeto ng ating relasyon sa China. Kung tutuusin, napakalaki ng napakalawak ng relasyon natin sa China, economic as well as cultural, no? Yes, sir. Yung cross investments,
yung investments ng China sa Pilipinas at mas lalong mahalaga yung investments ng ating mga ngalakal sa China mismo, napakalaki, no? At saka China is one of our biggest trading partners. Pangalawa na ata o pangatlo, no, after the US and Japan, no? Yes, sir. Top 3 na 'yon. At alam mo naman, marami ring Pilipino ang may dugong in-check, no? Yes, sir. Baka nga tayong dalawa, meron din. Kahit malaki ang mata natin, meron din siguro tayong lahi, no? Pero, ito nga, malawak ang kalakalan. Kaya hindi natin pagtataka na bagamat meron tayong iringan ng kaunti tungkol sa West Philippine Sea, ay tuloy pa rin ang ibang aspeto ng ating relasyon sa China. Do you think that the Philippines, given na meron nga tayong mga issue dyan sa Scarborough Shoals, should we accept this award or this distinction openly, or should we be a little bit cautious? Hindi, dapat lang natin ikatuwa yan. Dahil totoo naman, umaangat na ang Pilipinas bilang tourist spot o tourist destination. No? Hindi lang naman China ang nakakapuna na gumaganda talaga ang Pilipinas at nagiging more attractive as a tourist destination. No? Alam mo sa Pilipinas, tumangat ang ating turismo, umabot ng halos 4 na milyon nung isang taon, nung nakalipas na taon, 2012, ano? Ang mga top tourist sources natin, Korea, US, and Japan, ano? Kasama na riyan ang China, yung 4 na pinakamaraming pinapadalang turista sa Pilipinas. Pero kung tutusin mo yung 4 na milyon, ikumpara mo sa Malaysia o sa Thailand, napakaliit nun, Alan. That's true, sir. Yung pa tayong dapat gawin. Pero napupunan na nga ng marami na sa iba't ibang bansa na gumaganda talaga ang Pilipinas at na maayos na rin ang peace and order situation, kaya nagiging very attractive tourist destination. At alam mo naman, napakarami nating pwedeng i-offer sa mga turista bukod sa mga Pilipinong magigiliw. Yes, sir. Full hospitality. Yes. Napakaganda rin ng ating mga isla, mga beaches, mga tanawin, yung bundok, mga bulkan, marami rin yung magandang tanawin at papupuntahan sa Pilipinas. At saka bilang shopping destination, at saka for medical tourism, maganda rin ang tayo ng Pilipinas sa mga bagay na ganyan, no? Yes, Kaya sir. kahit purihin tayo ng China, tatanggapin natin ng maluwat yan dahil totoo naman na tayo'y nagsisikap upang mapataas ang antas ng ating turismo at mapabuti ang ating ekonomiya sa tulong na rin ng revenue na nanggagaling o kita na nanggagaling sa turismo, no? About tungkol sa industriya ng turismo, Consul General, overall, what kind of a job do you think the government is doing to push tourism in the Philippines? At tandaan nyo, sir, nag-umpisa yata ito dun sa Wow Philippines ni Dick Gordon. Tapos tinuloy ng tinuloy. Matagal na yan. Panahon pa ni Pangulong Marcos, Tourism Secretary Aspiras, talagang pinopromote na. No? Pero yun na nga, ang problema kung minsan yung infrastruktura. No, katulad ng mga airports, international airports natin, bagamat dumami, hindi pa rin tayo nawawala dun sa rating na hindi ka nais-nais, no? Kaya pinapaganda natin ng airport dahil ng security at saka yung capacity, no? At saka yung alam mo, mas marami pa sanang makakadating na turista sa Pilipinas kung talagang yung airport natin ay ma-improve, no? O kaya malipat yung international airport sa Clark. Yes, sir. Yung ating international airport sa Manila, yung Ninoy Aquino International Airport, ay beyond its capacity already. Sobra-sobra na siniservisyo niyang eroplano. Tsaka yung kanyang runway na cross, no? Hindi na yan ang makabagong runway. Ang makabagong runways ngayon parallel na . Yes, sir. Sabay-sabay yung take-off, landing, hindi na nagkakasalubong-salubong, ano? Hindi siya naka-criss-cross. Oo, hindi naka-ekis, no? At sabi naman ni Pangulong Aquino nung tayo dumalaw sa kanya sa last Ambassador's Tour na talagang pinagtutuunan ng pansin ang infrastruktura, hindi lang yung airport, kundi pati seaports
At saka yung pag-ayos na rin ng air traffic control systems, no? At saka alam mo yung slogan natin is more fun in the Philippines. Yes, sir. Noong una medyo hindi ako believe doon, pero ngayon medyo nagki-click at sa pangunguna ng kalihim na Jimenez ng tourism ay palagay ko uunlad at yayabong ang ating industriya ng turismo sa darating na taon at ngayon taon. So ang sinasabi niyo din, sir, maganda sana kung ang tourism tsaka ang sabihin natin the DPWH work together to build the tourism industry, sir? Hindi, ang primary Department of Tourism, no, Foreign Affairs, pero DOTC, Ay, sorry. Yes. Yes. DPWH, of course, sila rin ang gagamitin paggawa ng mga airports, no? Pero usually kinokontrata yan, no? Sa mga, yun na nga, yung mga private government partnerships, no? Yes, sir. Yes, sir. Pwedeng ikontrata yan yun na nga isang pinag-iisipan ngayon kung pwedeng halimbawa ibigay ang prangkisa ng Ninoy Aquino Airport o Clark sa isang malaking kumpanya at sila magpapatakbo. Isang pinag-aaralan nyo kung pwedeng yung ganong konsepto na hindi gobyerno ang nagpapalakad doon, no? Privatization. Oo. Ang gobyerno lang doon, yung customs and immigration, tsaka security, no? Pero yung business aspect ng pamamalakad ng isang paliparan ililipat na sa private sector, no? You know, sinasabi nila, sir, na ang NAIA, Ninoy Aquino International Airport, is they're saying it's one of the, well, sabihin na lang natin, it needs a lot of work. Oo, totoo yan. Nagkaroon na nga ng konting facelift, no? Pero talagang hindi na sapat o hindi na kaya ng capacity ng NAIA yung dami ng flights na kinakailangan para talagang maiangat ang ating tourism arrivals sa mataas na antas na katulad halimbawa ng Thailand or Malaysia, no? Or even Indonesia, no? Dapat palakihin talaga yung airport. Ang problema doon, yung NAIA, hindi na pwedeng palakihin dahil na masyadong urbanized na Paligid doon, kita mo, puro bahay na, no? Hindi na talagang palawak. Pero ang Clark, napakaganda dahil napakalawak pa. Yes. Flat ang area doon. Alam mo, ang Pampanga, bukod sa Bundok Arayat, ay flat ang Pampanga. Kaya magandang paglandingan ng mga aeroplano. Kaya nung nandun yung US Air Force, Clark Air Base, nung Unay Air Base, ay isa sa pinakamalaking airbase yung sa labas ng Estados Unidos para sa mga Amerikano. Sir, kahit na ganun ang NAIA, para sa akin, I love going to Manila through NAIA, sir. Totoo yan. At siyempre, I love it. nalalapit na naman ng Hulyo, panahon ng ating Ambassador's Tour. Kaya paghandaan ninyo na po yan. Yes, sir. So, okay. So, anyway, thank you, sir, for your insight on this issue, on this article about the award for tourism that China gave to the Philippines, despite of our issues with territorial dispute. Anyway, dun sa article, sir, sinabi nila na si Consul General Charles Jose, kilala nyo ba siya? Oo, isang nakababata sa akin niyang opisyal ng Department of Foreign Affairs. He said siya ang pinadala ng Pilipinas para tanggapin itong parangal. Siya ang Consul General natin sa Shanghai. Oh. Na parangal kaya. I'm sorry, sir. Yes. Is this yung pagkabigay ng puri or accolades and awards, is that part of consular service, sir? Yung pagtanggap siguro, ngunit yung pagpapaganda ng ating imahe sa labas ng bansa ay kalakip ng gawain ng bawat diplomat, no? Whether the diplomat is in a consular post like Honolulu or in an embassy like in Washington DC, no, or in other capitals, no? Talagang kasama yan at talagang lalo na sa lugar na walang tourism attaché ay yung mga taga Department of Foreign Affairs ang nangunguna sa pagpapaganda ng imahe at pagkahikayat ng mga turista papunta ng Pilipinas. Wow. So talagang yung level of diplomacy, talagang yan na siguro ang mga pinakamataas, ano, sir?
as far as these relations? Depende yan sa pananaw ng isang diplomat. May iba na gusto sa UN o multilateral, no? Pero yung iba mas gusto yung nagsiservisyo sa mga Pilipino, consular service or assistance to nationals, lalong wala sa Middle East, napakarami doon, no? Yes, sir. Kanya-kanyang pananaw yan kung anong pinakamataas talagang antas, no? Pero ganun pa man, ang aming training ay gampanan kung ano man ang gusto ng pamahalaan kung saan man kami mapalagay. Wow. You guys do a very important job, sir. Thank you. Yeah, mabuhay po kayo. Salamat. Yes, sir. So, okay. So, ano na ngayon ng ating events na nangyayari galing dyan sa konsulado, sir? Pinaghahandaan na nga ang Ambassador's Tour at magkakaroon tayo ng launching sa January 24, ika-24 po ng Enero, Huwebes ito, alas 6 ng gabi, dito sa ating opisina sa may Sakada Lanay, ano? Lahat ng mga travel operators, tour consolidators ay magkakaroon ng piging. At lahat ng gustong makilahok at gustong makarinig kung ano ang mangyayari sa Ambassador's Tour ay welcome po na dumating, no? That's January 24, sir? Sa Huwebes, alas 6 ng gabi. Okay, 6 o'clock. At bukod dyan, Alan, pinalawak na rin namin ang aming consular outreach program. Dati, sa ibang isla kami nag-outreach program, no? Dahil alam mo no, maliit lang naman ang Oahu. Pero ganun pa man, gusto naming paglingkuran ang mga kababayan natin nasa Waikele, Waipahu area at sa Eva Beach, no? Para mapalapit sa kanila ang serbisyo ng konsulado ay magkakaroon kami ng consular outreach once a month sa Philcom Center, no? Once a month? Once a month. Subukan nating hikayat para makatipid ng pamasahe at abala yung mga kababayan nating nasa lugar na yon sa West Oahu, no? Ay pupunta kami doon at tuwing linggo, huling linggo ng bawat buwan ay pupunta kami doon at sisimulan namin yan sa ngayong January 27, ano? Sa Philcom Center from 1:30 p.m. Alauna medya po hanggang alas 7 ng gabi ay naroon ang aking mga tauhan upang magbigay ng serbisyo konsular katulad ng passport services, mga notarials, authentications, dual citizenships, mga report of birth, report of marriage, no? Itataon namin yan sa Sinulog Festival ng Philcom Center sa 27 ng Enero, no? So every last Sunday of each month? Oo. Tama ba 'yon? Okay. Oo, tama 'yon, Alan. Okay. Subukan nating makahikayat ng mga kababayan natin na para pumunta at mag-avail ng services. Kasi kung minsan lalayuan sila rito sa Pali Highway, no? Yes, sir. Na yung mga taga Waipahu, no? Lalo na yung mga matatanda na, yung may tungkod, no? Katulad ko. Malayo pa kayo dun, sir. Kailangan yan kuminsan huwag nang lalayo sa bahay. So para sa lahat ng nasa West Side, sabihin lang natin, they can all come to the Philcom sa huling linggo of every month from 7 to 10 o'clock. Hindi naman. Tama ba yun? Hindi. Alaunang medya. Oh, afternoon. Sorry, sir. Alaunang medya ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, no? Okay. So afternoon to the evening. Sinubukan na namin yan nung Disyembre, no? Medyo kumbaga negosyo yan, parang nilalangaw. Pero siguro kailangan lang talaga malaman ng mas marami na naandun kami at para hindi na sila babiyahe pa ng Pali, no? Lalo na yung mga walang sasakyan at yung mga bagong dating, no? Migrants, kailangan lang serbisyo at wala pa silang sasakyan. Doon na lang mas madali sila magpunta roon. Yan ang mga bagay na dapat natin ipaalam sa ating mga kababayan dito, sir. Yes, serbisyo publiko. Yes, sir. And anyway, Consul, I hate to say this, and it always happens every week. We have to end the program. Ubusan na naman tayo ng oras. Marami pa tayong pag-uusapan. Anyway, alam mo sinasabi nila, sir, you always have to keep them wanting more. Okay.
Okay, at Yes. sana naman sa susunod ay makarinig tayo ng boses ng ating mga tagapakinig. Ito ang gawin natin each and every time. Let's just announce that we're accepting callers during the Conjun's Corner. Kasi karamihan nakikinig lang, sir. They want to hear, you know. Sige, So, and anyway, maraming salamat, Consul General. Maraming salamat, Alan. At again, para sa mga hindi natin nabati nung Enero, nung mga nakaraang linggo, Happy New Year sa lahat. Yes, and Happy New Year to you again, sir. And keep up the great work that you're doing for us. Okay, bye, Alan. Until next week, sir. Okay, Mabuhay po kayo. buhay. All right, so there we go, mga kababayan. Another episode of the Conjun's Corner has come to an end. And we want to say thank you. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagkatutok dito po sa Pinoy Power Radio and the Alan Alvarez Experience, ang karanasan ni Alan. Stay tuned again next week, mga kababayan. Oh, before I go, gusto kong magpasalamat sa Greg Crane Band. Greg Crane Band who came in here with their full instrumentation. Kulang lang yung kanilang drum set. At talagang hindi nakasya dito sa studio kung nakikita nyo sa stream. Anyway, thank you very much, Greg. And also, I want to say thank you to Attorney Roda Yabes Alvarez for her Legal Pinoy English-Tagalog version. And of course, maraming salamat sa ating Consul General Julius D. Torres para sa kanyang pagbigay ng informasyon at paalala sa atin ng mga bagay na importante para sa ating komunidad na Pilipino dito sa Hawaii. Ito po si Alan Alvarez, nagpapasalamat at nagpapaalam at nag-iimbita na next week, mga kababayan, makinig po ulit kayo dito sa KPHI Pinoy Power Radio, the #1 Arbitron-rated Filipino radio station in the United States. Ito po si Alan Alvarez saying goodbye and mabuhay ang Pilipino sa Hawaii. KPHI Honolulu, K244EO Honolulu, 96.7 FM, 1130 AM, a service of H Hawaii Media.